Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magbibigay po tayo ng isang reaction video patungkol sa mga DDS supporters, yung mga nagkakampihan nga mga idol ay tila nagkakaroon na ng hindi magandang pagkakaunawaan na kung saan nga ay makikita natin na itong si Harry Roque ay tila na high blood na sa kanyang kakampi na sumusuporta sa mga Duterte. Alam natin na itong sina Harry Roque at si Maharlika ay mga kritiko o mga taga sira ng pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan ay sa ibang bansa pa talaga sila naghahasik ng kabastusan, ano? Alam natin na itong klaseng taong ito ay walang habas kung manira at walang habas kundi sirain ang ating gobyerno sa pamamagitan ng mga maaanghang na pananalita at mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon para sirain ang ating Pangulo at ang administrasyong Marcos. Subalit ang hindi natin alam nga ay sa likod nito ay mayroon din pala silang mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari, na kung saan na sila na nga yung nagkakampihan ay sila din yung nag-aaway-away, at makikita nga sa video na tila itong si Harry Roque ay na-high blood na dito sa kanyang kakampi, at makikita na tila galit na ito, at sinasabi pa nga na kung maghahamon daw itong inaaway niya, sa harapan niya mismo maghamon. Huwag daw maging matapang lamang kapag nakatalikod si Harry Roque. O bakit daw ngayon na nasa harapan na niya si Harry Roque? O bakit hindi mo na magawa na maghamon? Ngayon mo gawin yan. Ngayon mo gawing maghamon sa harapan ko. Yan ang sabi ni Harry Roque. Hindi na tayo nagtataka na ganito ang kanilang sitwasyon, na kung saan ay sila na mismo ang nagtatalo-talo at nag-aaway-away, dahil wala namang pumapatol sa kanila kapag sinisiraan nila ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ay wala namang pumapatol sa kanila na kabastusan din. Kaya naman siguro sa pagkapraning nila mga lods ay ayan, wala na silang ibang maisip na gawin kundi sarili na lamang din nila yung kanilang sisiraan, ano? Kasi si PBBM, si Bongbong Marcos, kahit anong paninira nila, hindi naman sumasagot ng kabastusan, di ba? Yung mga taga-suporta nga lamang ni PBBM ang sumasagot ng mga maling ginagawa ng mga DDS supporters, at ipinapaliwanag sa kanila na kung ano ang klaseng tao sila. Ito mga lods, ating panoorin saglit itong video clip na ito, na kung saan ay makikita natin at maririnig natin na ganito pala magalit si Harry Roque sa kanyang kapwa DDS supporters, no? Narito panoorin natin at tayo na ang umunawa at humusga sa kanyang pag-uugali, na kung saan ay lumalabas ang kanilang tunay na kulay, na sila din mismo ang nakakaramdam, at balang araw at darating din yung tamang panahon na baka sila din mismo ang mag-away-away talaga at magkasira-siraan. Bago ako dumating dito, ay si Spokes, kasi siya talaga yung nag-ayos sa inyo Okay, ayaw ko Spokes, na sana magsalita. But this is not the first time he addressed publicly. First time, nagyayakap-yakap pa yan. At wala naman daw yun. Everything's forgiven, I'm so sorry. Pero nangyari the following day, nag-broadcast siya na kung ano-ano pang sinasabi. Alam mo ko, I'm 58 years old, I'm a lawyer, I deal with people at arm's length and in good faith. Pag ikaw nagsalita na I'm sorry and you want to move on, yun na yun. Yeah. The following day, what did you do? Kasi Spokes. No. Anong ginawa mo the following day? Kasi na when I'm going live, people are asking me Well, questions. kaya nga kasi. So I respond. Pero ang punto nga, pag ikaw nagsalita na ganito, Overlap. magkaroon pa ng isang salita. Okay. Now, may kasabihan sa Pilipinas, usapang lalaki. Kung ayaw mo usapang lalaki, usapang tapat. Pero hindi ka tapat. Ganyan ka, pangiti-ngiti ngayon sa mga viewers mo. Pero hindi ka tapat.
ganyan ka pangiti-ngiti ngayon sa mga viewers mo na wow, galing ang bait-bait ni Alvin, no? Nakikipagbate, hindi siyang may response sa abding gulo. Pag talikod, magwawakwak na naman sa... But that's already a judgment. Folks, No, I no, but you respectfully- did. No, that doesn't... Diba, naghakapan pa tayo rito, what Yes, did you I do? understand. The Kasi following day. I am trying to explain. Kaya nga, People nagalit are ako dun asking- sa... Wait lang, Wait, sandali. Ngayon lang kasi nagsasalita. Ah, sige, Kanina wait, ka wait. pa salita ng salita. Hindi nga kasi siya, hindi ko na naman alam. Ah, sige, wait. Oh, sige, wait. Relax ka muna. Huwag ka Okay, muna. ito. Okay, go. sige, wait. Usapang Ikaw tapat. muna. May hamon ka nung last broadcast ko. Ulitin mo ang hamon mo. Na ano? Ulitin mo. Meron kang hinamon ka sa akin. Oh, ano? Ano? Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Wag. Ulitin mo. I don't want to go Bakit there. kasi ganyan ka? Wait lang. Pag wait lang. nakaharap, Iba. ngingiti-ngiti. Pag nakatalikod, kung ano nung sinasabi. Let's wait. Let's... Oh, ayan, lahat kayo na nanonood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. I don't want Ako to go ba there. nagsasalita ako ng Wait lang. anything na hindi ka kaharap? O, ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Anong try to fix this? Naghamon ka eh. Ayun nga, di ba nga mag-fix na Kapag tayo? nakaharap kasi, iba ka. We need to Oh, set the ulitin mo ang hamon mo. I don't want to go there. Ano ba yung hamon mo? Wala na. So ayan mga Lods, makikita natin na galit na si Harry Roque sa kanyang kasama at sa kanyang kapwa DDS supporters. Ano nga ba mga Lods ang dahilan at bakit ganito na lamang kagalit itong si Harry Roque? Alam natin na itong dalawang ito ay mga solid DDS supporters, subalit bakit mayroon silang hindi pagkakaunawaan sa likod ng kanilang pagiging magkakampi? Alam nyo, hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang mga DDS supporters, kung bakit ganito ang kanilang pag-uugali, dahil ang kanilang mga sinusuportahan ay ganito din ang ipinapakitang pag-uugali. So ano pa ang ini-expect natin na ugaling mayroon sila? Katulad na lamang mga Lods nitong dalawang ito na si Harry Roque at si Maharlika. O diba? Makikita natin kung gaano sila kabalasubas sa pag-uugali na ipinapakita nila laban sa ating gobyerno at sa ating Pangulong si Bongbong Marcos. So magtataka pa ba tayo kung bakit ganito sila? Kung bakit ganito ang kanilang ipinapakitang pag-uugali? Hindi na tayo magtataka kung sila na mismo ang mag-aaway-away. At narito pa nga mga Lods, mayroon pang isang pangyayari na kung saan ay talagang nakakalumo ng damdamin, nakakainit ng damdamin mga Lods, dahil itong ating mga kapwa kababayan na OFW sa ibang bansa ay doon pa talaga naghahasik ng kabastusan. Makikita nga mga Lods sa video na kung saan ang mga litrato at larawan ng ating mga opisyalis sa gobyerno sa mga matataas na posisyon ay walang habas nilang pinupunit nga, at ipinapakita pa ito sa video na kung saan ay masayang-masaya sila at nakangiti pa habang pinupunit nila mga Lods ang mga larawan kagaya na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita natin nga mga Lods na dito sa mga pangyayaring ito, sa mga naganap na pumumunit ng mga larawan ng ating namumuno sa ating gobyerno, ay tila wala na talagang natitirang respeto para sa ating gobyerno. Makikita natin, pinupunit na lamang nila basta-basta. Pag hindi nila gusto yung namamahala, pupunitin nila. Ganito sila katapang mga lodi sa ibang bansa. So bakit hindi sila umuwi ng Pilipinas at doon nila gawin yan? Bakit hindi sila umuwi ng Pilipinas at doon nila ipakita at iparamdam ang kanilang galit, at hindi sa ibang bansa na kung saan ay nakakahiya mga lodi dahil pangalan ng Pilipinas ang kanilang sinisira? Ipinapakita lamang ng pangyayaring ito na ang kanilang sinusuportahan ay walang iba kundi iisang tao lamang, isang pangalan na kung saan ay walang iba kundi ang mga Duterte. Ganito nila ipinapakita ang suporta nila sa mga Duterte. Kinakailangan nilang sirain ang pangalan ng ating Pangulo, sirain ang imahe ng gobyerno ng Administrasyong Marcos para bumango ang pangalan ng kanilang sinusuportahan na mga Duterte. So, ano pa ang may expect natin sa mga DDS supporters? Wala na tayong may expect sa kanila na kabutihan. Wala na tayong may expect sa kanila na pagsuporta sa ating gobyerno, na tila kahit anong gawin ng ating Pangulong si Bongbong Marcos na
ibangon ang ating bansang Pilipinas sa kahirapan, ibaba ang mga presyo sa mga bilihin, ay tila hindi na ito nila mararamdaman dahil ang kanilang isip, puso at isipan ay walang iba kundi ang mga Duterte lamang. Kaya sana itong mga taong ito na gumagawa ng ganitong klaseng kabastusan ay sana ay hindi ninyo pagsisihan balang araw ang inyong ginagawa. Hindi kayo nag-iisip ng mga hakbang ninyo dahil dahil ba nasa ibang bansa kayo? Dahil ba malayo kayo sa Pilipinas kaya o dahil marami kayo na gumagawa ng ganyang klaseng kabastusan kaya naman kayo ay walang takot na gumawa ng ganyan? Hindi nyo ba alam na ang ginagawa ninyo ay maaari kayong ma-deport dyan sa inyong bansang pinagtatrabahuan? Dahil presidente natin ang inyong sinisira. Presidente natin ang inyong winawalang hiya. Diba? Imagine ninyo na kung ang inyong bansa na pinagtatrabahuan dyan ay presidente dyan ang sirain ang pangalan. Ano ang magiging lagay ng mga tao na sumisira ng pangalan ng presidente dyan? Diba? Sana pag-isipan ninyong mabuti. Pag-isipan ninyong mabuti ang inyong gagawin. Pumunta kayo dyan sa ibang bansa para magtrabaho, para sa inyong pamilya, para sa ikaunlad ng inyong buhay sa Pilipinas. 'Di ba? Nagtrabaho kayo diyan para sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga iniwan ninyong pamilya sa Pilipinas. Subalit, bakit naman ganito ang inyong ginagawa? Bakit sinisira ninyo ang inyong pangalan sa ganitong klaseng gawain? Sana wish natin na balang araw ay ma-realize nila na mali yung kanilang ginagawa at sana ay wag nilang hintayin na ang gobyerno mismo ang gumawa ng aksyon sa kanilang mga maling ginagawang ito. Sana mga Lods, i-share natin ang video na ito, ipakalat natin dahil kinakailangan nga mga Lods na gumawa ng hakbang ang ating gobyerno sa mga pangyayaring ito. Hindi magandang tingnan na ang ating mga kababayang OFW mismo ang sisira sa pangalan ng ating Pangulo at ng gobyerno. Hindi maganda tingnan na sa ibang bansa pa nila ito ginagawa. Hindi magandang tingnan na kapwa natin mga Pilipino ang gumagawa nito. Kung tayo nga mga Lods nakakita ng mga banyaga na gumagawa nitong klaseng gawain ito, ay galit na galit tayo. How much more kung kapwa natin Pilipino ang gumawa nito? Ano ang masasabi ninyo mga Lods sa mga pangyayaring ito? Ano ang masasabi ninyo sa ginagawa ng ating mga kapwa OFW at kapwa Pilipino sa ibang bansa na punitin, sirain ang mga larawan ng nakaupo sa ating gobyerno? Ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga Lods ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.